So far sir, wala naman pong wala pa naman tayo na barangay chairman yung nahuli. Ito po joint checkpoint operation natin na yung may confiscate tayo ng mga firearms at 4 na suspitsado po sir. Actually, sa last night na natin, medyo limited yung information na binibigay nila. So as of now, yun nga yung subject ng ating follow-up verifications as to the background, ano ba talaga ang purpose nila, bakit sila nagdala ng mga firearm po, sir. So far, sir, base dun sa nakuha natin na personal circumstances ng mga arrested is wala naman po tayong na incumbent na barangay captain po, sir. Actually, initially, sir, from Maguindanao sila, yun nga sir, hindi natin ma-sure kung asan ba talaga sila pupunta and what's their purpose, bakit may dala-dala sila ng firearm. So that would be yung ating subject for follow-up investigation po sir. Isa pong Toyota Conquest pickup color white po ang sinasakyan po nila sir. As of now, detained po sila sa ating station sir at prepare po natin yung kakulang complaint laban po sa kanila. Actually sir, may initial tayo nga i-confirm lang nagsasabi na member sila ng MILF, i-confirm pa natin yun. Actually may mga names naman po tayo. Itong isa is si Hidar Talib, si Suhod Sindatok, Farhan Abubakar at si Nabil Makalay, 4 na arestado natin po sir. Mostly ang iba't ibang munisipyo but they are all from Maguindanao. And ito din po i-subject din po natin ng ating verification, baka hindi nabigay yung kanilang mga tamang mga address po sir. Yes sir, well explained po during the arrest, na-explain po yung dahilan bakit sila aresto. Despite may isa ata na nag-present ng health but then wala po silang napakita na certificate of authorization from COMELEC po. Tuloy ito ay bunga yung pinaiting natin ng mga checkpoint operations natin to preempt another incident like yung shooting natin po sir. Yun din sir, actually yung subject natin today, yung mga follow-up investigation natin sa mga possible witness and then sa family, may mga natanggap sila and yun nga po yung kung sinasabi nyo, baka may previous pa na natanggap sila ng mga threat from identified personalities. So hopefully makakuha tayo ng magandang information and statement galing po sa kanila at the same time sa mga witnesses natin and sa mga CCTVs because I think may mga CCTVs within the vicinity na nakahagip ng insidente po sir. So far sir, ang initial pa lang na nakuha natin na CCTVs, mayroong tayong CCTVs doon sa munisipyo. But then hindi pa masyadong na-focus doon mismo sa area ng Bangaril. So kumakalap pa tayo ng ibang CCTV footage na within perimeter. Hopefully makikita tayo ng magandang footage po on the incident sir. Based doon sa interviews natin initially sa 2 suspects po. Isa din po yun na sa follow-up natin nakukunan po ng statement yung kasama ng biktima na suspect po. And hopefully, kasi kasama siya, hopefully makakuha tayo ng magandang statement po.